Magandang araw pong muli sa inyong lahat at nagbabalik ang inyong lingkod. Hindi po maganda ang aking pakiramdam pero iraos po natin itong ating maiksing talakayan. Konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Pamagatan po natin ito mula sa sinulat ni Apostol Pablo, Grace, Nothing But Grace. Grace, Nothing But Grace. Pwede namang I am what I am by the grace of God. So yun po, hanguin po natin ang ating babasahin mula sa 1 Corinthians 15, 1 Corinthians 15:10. At siguro po itutuloy ko to ng buong mensahe sa Sunday sa Grace Chapel. Sa ngayon, devotion lang muna tayo. Hindi ko po maibibigay lahat ng outline. Sabi po ni Apostol Pablo dito sa verse 10 ng 1 Corinthians 15 ay ganito, "But by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me." Can you imagine ito pong verse 10 na ating binasa ay ipinagmamalaki ni Pablo ang kanyang mga nagawa. Sabi nga niya diyan sa talata, nakalagay ay ganito, "But I labored more abundantly than they all." Nagsipag si Apostol Pablo, marami siyang na-accomplish. Pero sa pagmamalaki niya sa talata, sabi niya, "But not I, but the grace of God which was with me." So nais ko pong malaman nyo, mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, na pwede ka palang magmalaki sa Diyos sa lahat ng mga nagawa mo, pero sa pagmamalaki na ang kinikilala mo ay yung biyaya ng Panginoon na nasa sayo at hindi sa pamamagitan ng sariling galing mo o kakayanan mo. Kaya ang sabi ulit dyan sa talata, "Yet not I, but the grace of God which was with me." Tapos ang sabi niya, "And His grace which was bestowed upon me was not in vain." So lumalabas mga kapatid na available ang biyaya ng Diyos sa lahat ng naglilingkod. At hindi pa tapos ang Diyos sa pagbibigay ng biyaya niya sa lahat sa atin. At lumalabas sa talatang ito, kung may biyaya at hindi pa tapos magbigay ng biyaya ang Diyos, ibig sabihin, wag nawang masayang ang biyaya sa ibang mananampalataya. So kapag ka ikaw ay Kristiyanong tamad, nasasayang ang biyaya ng Diyos. Kapag ka ikaw ay Kristiyanong walang na-accomplish, nasasayang ang biyaya ng Diyos. Kapag ka sinasabi mong Kristiyano ka tapos hindi ka naman nakapaglilingkod sa Panginoon, nasasayang ang biyaya ng Diyos dahil available. Si Pablo, isa sa lingkod ng Diyos na pwede nating hangaan, church planter, missionary, masipag, pero kinilala niya ang biyaya ng Diyos sa kanya. Napakalaking puntos ng biyaya ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa kanya at maging sa ating lahat. Kaya naaalala ko yung mga pamagat ng song na dakilang biyaya, sukdulang biyaya, wagas na biyaya. So nawa maintindihan natin, ang ganda po ng statement niya eh. Sa Tagalog, datapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako. Kalagay. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkos ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. So sa kamandali ng Diyos, pagtagumpayin ka, marami ka nang naabot, marami ka nang naipundar, pinatalino ka, ngayon ay maluwag ka na sa buhay, pinagpala ka. Wag na wag natin kakalimutan, it's all by the grace of God. Kaya tayo meron yan o narating natin yan. Kaya kapag may tinatanong din yung mga kapwa na mga naglilingkod, "Pastor, kamusta ka na?" Madalas maririnig nyo, eto sa biyaya po ng Panginoon. Eto sa biyaya po ng Panginoon. Puro sa biyaya ng Panginoon. Kaya napakasarap isipin na available ang biyaya at huwag naman nating sayangin ang biyaya ng Diyos.
conclusion, napaka-simple na conclusion, a blessed life is led by the grace of God. A blessed life is led by the grace of God. I'll forever be amazed by God's grace. Patuloy tayong ma-amaze sa biyaya ng Diyos dahil kung hindi rin naman sa Panginoon, kaya nga sabi rin ng John 15, without me, sabi ni Jesus, ye can do nothing. So, grace, nothing but grace, it's all by the grace of God. So, I hope kinapulutan natin ng aral. Talaga pong masama ang aking tama. Pakipag-pray yung inyong pastor. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kanok.